Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tuwirang buhay na buhay at hindi siya mamamatay. Halina kayo, mga minamahal ko, nang maibsa ng lumbay niyo, tuwirang siyang isipin at ilagak sa kalooban. Damhin at namnamin niyo ang kanyang kalooban at kagustuhan. Siya nawang sa inyo'y ganap may sa katuparan. Marami ang nagsasabing tao kay hirap ng buhay, napakahirap mabuhay. Subalit paano ang katugunan at katuparan ng salitang hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta na po ang bakasyon, mga minamahal? Masaya ba ang bakasyon? Ang mga naghahanap buhay, mga na may nag-opisina, nagtatrabaho, masaya sa bakasyon. Ginugugol ang bakasyon. Sinasamantala ang bakasyon. Masaya nga bang magbakasyon? Kapag ang isip at damdamin mo'y paglilingkod na lamang, hindi ka masaya sa bakasyon. Ngunit ilan kaya ang totoong makakadama niyo? Ilan kaya ang hahanapin ay ang kalooban ng Ama, dadadamin sa kalooban, upang tuwirang magpakilala siya at tuwirang madama. May mga nagsasabi, naku, ang bilis naman. May pasok na pala bukas. Parang pumapasok sa eskwelahan. Na para bagang kung tatamarin kang pumasok ay, Lunes na naman ika. Subalit kung ang damdamin mo ay ang kalooban ng Ama, kinaiinipan mo ang araw na pagpasok mo para paglingkuran siya. At nawa nga ay magpakatotoo ang tao at tuwirang madama ang katotohanan, huwag sa salita, kundi sa gawa. Buhay ba ang Ama? Nang panahon ng Kristo, pinag-usapan, sinuhulan ng mga gwardya. Sinabi na ganito, ganito. Napapaniwala ang mga pari, mga saserdote ng panahon na yun. Mas niloob pa nilang lokohin ang tao kaysa sabihin ng totoo. Bakit nga baga, mga mahal ko, sa panahon na yaon, mga saserdoteng nililisya ang katauhan para lamang mapapaniwala sa kanila ang mga tao at huwag sa isang Kristo na nagkatawang tao at magpakatotoo. Bakit kaya may mga tao mas gugustuhin nila na maakit at matsunod ang kanila, sundin ang kapwa-tao, masunod ang kapwa-tao, kahit mali ito, kung tunay na may takot ang tao sa Ama
hindi gagawin niya yun. At walang gagawin gayon. Sa makatwid, panahon noon, panahon ngayon, at panahon sa mga susunod pa, kung tuwirang ang tao isasamba lamang sa bibig at wala sa puso, hindi magagawa ang totoo para sa Ama. Mga minamahal, ang layo ng Ama ay maging ganap. Kaya nga, halina kayo mga makulit. Ilang taon pa kayang gugunitain ang nagkaroong katauhan at tumubos sa kasalanan at nabuhay na maguli. Gayon na lambaga ng gayon, gugunita ng gugunita. Ang wika nga sa isang dakong tinunguhan, luminga ka anak, masdan mo ang likod ng anak mo niyaon. At lapitan mo siya. Lapitan. Tinanong, anak, maaari ba kitang tanungin, huwag kang magagalit. Opo. Anong dahilan ba't mo pinasusugatan yung likod mo na yan? Ano ang dahilan ba't mo ginagawa? Panata po dahil sa mga magulang ko. So, walang pagkabulang. Walang pagkabulang ang mensahe ng Espiritu. Kaya lamang gumaganap ang iba sa panata, sa pagsunod sa magulang. Dapat ang pagtupad sa kabutihan at pagtupad sa kabanalan dito nagmumula. Hindi sa panata. Hindi sa pagsunod. Kaya mo lang ginawa yaon, sumunod ka sa magulang mo. Sumunod ka sa kapatid mo. Sumunod ka sa kaibigan mo. Gawin mo ang bagay na ginagawa mo. Sinunod mo'y ang Diyos. Buhay ba ang Ama? Sundin mo ang kalooban niya at ibibigay niya ang marapat sa iyo. Ngunit, kung gayon po pala, dapat kung naglilingkod kay wala kang dadaan ng sakit. Ang tanong naman ng iba, bakit naglilingkod ka na? Pinagdaraanan mo pa'y sakit. Sadyang napakahirap unawain ang isip ng tao. Subalit may pagpapaabot sa iyo at may magbibigay pang unawa. Yaw na yung Espiritu. At nawa nga ay kampi ninyong lahat, mga mahal ko, kung paano kumilos ang Espiritong mag-uugnay sa inyo, tulad ng wika ni mahal na kapatid. Papasok sa katawan niyo. Mararamdaman niyo, maghahari sa inyo. Ngunit paano kaya lahat ng tao mapapasukan? Kung ang hangarin at litiin sa tuwin ay isang libutan. Kung pagninilayan ninyo at pag-aaralan, sa init ng panahon at tutungo ka sa isang mainit na lugar at pagkatapos ay ang gagawin mo lamang ay maglilibang, may pakinabang baga. Subalit, mainit man ang panahon kung ang pakiramdam mo'y malamig at maginhawa, nang dahil ang Ama mo ang kinamtan mo, may pakinabang ka. Buhay ba ang Ama? At naway maganap sa inyo, mga mahal ko, ang pakinabangan ninyo ang kaloob ng Ama sa dakong ito. Ang makinabang kayo sa kaloob niya at upang mapatotohanan niya tunay na anak niya kayo, naway malubos ang pandamat pagkilala niyo. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal ko. Nagkaranilihan. 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 Buhay ba ang Ama?
O bakit nga po ba kayo natatakot sa sakit nyo? Tingnan mo nga sila, oh. Yung malalakas, namatay na walang, no? Pinakinggan nyo po ba yung mensahe ng Santo-Santo? Ako, napakinggan ko sa mensahe ay ito, sapagkat pinakinggan ko. Natatakot kayo sa sakit nyo. Yung malakas ay namatay. Nawala naman ekang, tingnan nyo sila, na-stroke. Pero yung namatay, gayon. Yung tinutunguhan po namin sa may Ilocos, 8 months na hindi tumutungo. 8 months na. Nung sabihin ng Espiritu na pasubali ko'y patototohanan ko sa inyong hindi tao ang may gustong magtungo sila dito. Mula po noon, pagkasambit noon, wala nang pag-aatas sa akin na ako'y magtungo ron. Kahit ako'y tawagan, tinetext nila ako, kailan po ba kaapo daratal, kailan po kayo tutungo dito, kailan po kayo magbabalik. Mahal na kapatid, walang pag-aatas tsaka wala akong oras, walang ganun. Talagang naging busy po. Samantalang nung pinatutungo ako doon, oras na dumarating na yung katapusan, iba na pakiramdam ko. Ginagayak mo na yung sarili mo para magtungo sa ganung petsa. Tingnan niyo po. Ang lakas-lakas. Ang lakas-lakas po nung Biyernes Santo yung namatay. Tingnan niyo po. Kayo, iniintindi ninyo yung sakit ninyo, di ba? Kaya mapalad kayo, magalak kayo, magpuri kayo. Pinibigyan pa kayong pagkakataon ng Ama na magbago, magsisi. Buhay po ba ang Diyos? Dapat sa tao, pag mayroong karamdaman, hindi yung lungkot, hindi yung galit ang nasa kanya, kundi yung pagninilay, pagbabalik loob ng buong buo, pagtanggap ng totoo. At doon hindi mo namamalayang kumikilos yung Diyos na tinatawagan mo. Tama po ba? Dapat ganun ang gawin ng tao. Hindi yung pang may sakit tarantan-tarantan na kung ano gagawin, kung saan magtutungo. Katulad niya, Nung iniiyak mo, di ka dapat umiyak niyan. Ha? Dapat di ka iyakin. Ay, pauwiin kita niyan. Gusto mo nang umuwi? Ha? Gusto mo nang umuwi? Pauwiin kita. Ayaw ko pasyenteng ganyan. Ano? Kaya magagalit po kayo Kung di kayo tapat at totoo, magagalit talaga kayo. Nandito kayo, nahanap mo ang Diyos bakit ka iiyak? Dapat pag nararamdaman mo siya, matibay mo siyang kinikilala. Buhay ba ang Ama? Kaya nga may mga pinatutupad sa mga naglilingkod. Kaya nga may nagaganap sa mga naglilingkod upang silang buhay na magpatotoo sa inyo sa mga kinakamta nila. Sapagkat kung ang mga lingkod ay puro tuwan-tuwa lang, puro kasaganaan, puro sarap ang nalalasap, anong ibabahagi sa mga naghihirap? Anong ipapalakas sa mga may sakit? Naku, lumaban ka. Pinagdaanan ko yan, wala man akong ininom na gamot, gumaling ako. Paano mo masasabi yan kung hindi mo nilalabanan yon? O tulad ni Apo Kunching, nakita nyo nung araw ng Huwebes Santo, parang gripo tumutulo. Ba't nakasadsyad? Ilang daan ang pinalagok? 526. 526 isang araw.
Ay, ikaw, nakaupo ka lang dyan, umiiyak ka. Ha? Pauwi na kita. Ang wika ng Espiritu, habang nagbebendisyon sa karagatan, may umiyak na bata at pagkatapos ay tinuran. Yan ang pasubali ko. May magaganap sa karagatan. At marami ang magaganap pa. Oh, nabalitaan nyo ba yung sa Korea? Na lumubog na barko yung mga bata? No. Kinabukasan ng mensahe, yun ang natupad. So, sinong nagsalita? Tao baga? Yan ang patotoo. Kumisa, nakala ng tao, nagpapataway ka si Kunching, si Apo Kunching. Ay, nagsasalita ka si Kunching, si Apo Kunching. Bakit? Kung ito ay hanap buhay, maaring sabihin ninyo, niloloko kayo, dinadaya kayo, nililin lang kayo. Para kayo ay magbayad. Wala naman kayong bayad. Kaya hindi nyo sasabihin niya. At kung kayo na may paparito, para kayo lokohin lang, bakit? Anong dahilan? Sa makatwid, kailan maunawa ng tao ang kung nagpapagipik ka sa paniniklohod at pagdulog sama, pare kay gumaling, lakasan mo loob mo. Ngunit kung sa paggibik mo lumuluha ka dahil naiinis ka, dahil nahahabag ka sa sarili mo at ganyan ka, hindi mo kinilala ang Kristo. Sapagkat kung nakilala mo ang Kristo, alam mo ang Kristo yung naghirap ng masigit sa iyo. Buhay ba ang Ama? At nakikibahagi, nakikiisa lamang ang tao kapag kumakain na masarap sa panlasa niya, sabi niya, kasarap eka. Pagka kumain na hindi masarap, di mo maipintang mukha. Oh, kang matapang. Paano? Kung ang mag-aalaga sa iyo hindi makakaintindi, ala, iwanan ka na. Buhay ba ang Ama? Yun ang di alam ng tao, Kayong mga pasyente, magpakabait kayo. Sa mga nag-aalaga sa inyo, magmahal kayo. Umunawa din kayo. Kung kayo nahihirapan din ang bantay ninyo at ag-aaruga. Tama baga? At kayong mga pasyente, kung papaanong dapat masigit kayo ang magsakripisyong manalangin, kahit nakapikit kayo, nananalangin kayo, paano nga kung ganito na pag-iisip, paano pang mananalangin? Tama baga? Walang pinagkaiba doon sa isang bata, nagmumura. Tatandaan nyo baga? Si Apo Kunching, di niya natanda. Subalit, sino makakalimot sa gawa ng tao? May isang bata ron. Sabi, nagmura. Wala na sinabi kundi puro mura, puro mura, puro mura. Ang tanong sa inyo, saan ba nagmula ang salitang pagmumura? Nasa Biblia ba? O, kanino nanggaling yon? Sino nagsalita? Yun ang salita ng tao, hindi salita yan ng Ama. Kaya ang salita ng Ama ay magkaiba sa salita ng tao. Ang turo ng demonyo ay hindi turo ng Espiritu Santo. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, kung tunay na totoo tapat ang tao, alam niya ang totoo at alam niya yung hindi. At kung alam naman ang totoo at hindi, kung ginagawa yung hindi at yung totoo'y iniiwanan niya, totoo nga ba siyang anak ng Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo.
Katotohanan ng sakit tinuturan. Ang buhay ay pakikibaka at ang pakikibaka ay mayroong kaakibat na tagumpay. Paano magtatagumpay ang tao kung ayaw lumaban at hindi lalaban? Paano kakamta ng tao katagumpayan kung hindi makikipaglaban? Sa makatwid, hamon sa buhay ang inyong pinagdaraanan, at kung tapat ang pagtitiwala niyo at pananalig sa Ama, mabubuhay ang pag-asa ninyo at matitigib kayo ng pag-asa. At magagalak kayo, matitigib kayo ng kasiyahan. Sapagkat ang bumuhay niyon ay hindi bumuhay tao, kundi ang bumuhay ay ang bumuhay sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ginunita ang pagkabuhay, naway mabuhay ang pag-asa sa inyo, nabuhay ang galak ninyo, nabuhay ang liwanag, nauundap-undap, nabuhay ang lakas, ang pagtitiwala, ang pananalig, at pananampalataya. Kung papaano nabuhay ang naging luwalhati at tinaglay ay kalwalhatian upang ganin, ganap na gampanan, ganap na matutunan, ganap pang iyalay ng mga ginampanan at tumupad naman, nakatutong ganap at tumanggap nga ganap. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang inyong kagalakan, matigib ng inyong kasiyahan, na makakamtan ang inyong kalooban. Paghahari ng Amay walang hangganan, walang katapusan, walang kamatayan. Sa makatwid, kung mapaghaharian kanila lang bilang anak niyang naturingan, di kaya mawawawaan mo at di kaya'y maunawaan mo ang kanyang kaukulan at kanyang kabanalan. Sa makatwid, mga minamahal ko, sino kayang madidimlan at magugulumihanan kung tuwirang Amay sa kanya'y kinantan at nakilala niyang lubusan? Sapagkat ang Amay matwid at hindi baluktot ang kanyang katwiran. Totoo at marapat ang kanyang hain at hindi pakikipaglokohan. Ang bawat kinikilala niya na mga anak niya ay tuwirang minahal niya. Ilan kaya ang kumikilala sa kanya na tuwirang mahal din siya? Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan nila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga lagad at ninakaw ang bangkay. Mga lingkod ng Ama, mga batas ng alagad ng kabutihan, ngunit nagsisinungaling, nanunuhol. Sila pa kayang hindi tumanggap ng suhol, samantalang sila'y manunuhol din. Buhay bang Ama? Sa panahon na yaon na hindi paglubos kilala ang Kristo, subalit ngayon, ang mga saserdote ay kaisa na sa mga paghahayag ng katotohanan ng Kristo'y namatay at muling nabuhay. Anong ibig kong ituran sa makatwid? May pagbabago, maging ang pananaw ng tao at paniniwala niya kung mabubuksan at magiging totoo. Tulad sa panahon ngayon, ang mga saserdote ay kaisa na sa paghahayag ng katotohanan na ang Kristo'y namatay at muling nabuhay, na ang Kristo'y anak ng Ama at anak ng Diyos. Mga mahal, kung lahat lang ng tao
ay isusuko ang kanyang kataasan at pipili ng kanyang kabutihan, magaganap ang mabuti pawa ang silang magagawa. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala sa makatwid, maging sa mga namumuno ng bansa, namumuno ng bayan, kaya nilang kausapin at kaya nilang palipitin ang pangyayari. Mamahal, kung lahat ng lingkod ay gayon, sinong magpapakatotoo? At sinong totoo? Mapipili bang totoo ang Ama? Tinanggap ng mga bantayang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Sa makatwid, magpahanggang ngayon, ang batid ng mga iba, kinuha ang bangkay ng isang Jesucristo ng mga alagad sapagkat yaon ang sinabi ng mga saserdote na tinanggap naman ng mga kawal ang suhol na malaking salapi. Buhay ba ang Ama? Subalit sino ang nagbalik at muling umakyat kung ang bangkay ay kinuha? At nasaan ang nabulok na bangkay? Mamahal, patotoo lamang, ang tao'y may kamatayan at may muling pagkabuhay. Yaon ay ang kaluluwa at espiritu ng tao, hindi ang lupang katawan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't kung nagtitiwala kayong kayo'y may espiritu, alamin nyo kung anong espiritu ang sumasa inyo. At kung totoo kayong mga lingkod at nakikipagtotoo sama, hindi nyo tutularan ng maling nauna. Ang mga sinuhol ay tumupad at ang sumuhol ay nagkasala, kapwa sila. Mga mahal, sa ibabaw ng mundong ito, maraming gayon ang kaganapan. Kumita lamang, magkaroon lamang, hindi baling ipagbili ang kaluluwa nila. Subalit sa larangan ng kabanalan at kabutihan, tuparin mo ang kalooban ng Ama, siyang bahala sa iyong buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya umango tayo sa mga gawa ng mga lagad at ang tinuran. Tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo. Sapagkat ikasyam pa lamang ng umaga, manapay natupad ngayon ang sinabi ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao. At sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak. Ang inyong mga binatay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Sa mga araw na iyon ay pagkakalooban ko rin ang aking espiritu, ang aking mga alipin, maging babae at lalaki. Sa ngalan ko'y magpapahayag sila. Ano ngayon ang sinasabi ng iba? Na walang hinihirang na babae, na walang nangangaral at mangangaral na babae. Maliwanag ang katotohanan, inyong pakinggan. Marapat ng tao, hindi humahabi ng salita at hindi naghahawi ng salita, kundi lahat baybayin at tunghayan nyo upang maabot niyo ang katotohanan. Ang aking mga alipin maging lalaki at babae, at sa ngalan ko'y magpapahayag sila. Buhay ba ang Ama?
Sa makatwid, mga minamahal ko, babae man may karapatang maghayag ng kalooban ng Ama, ng mga aral at salita at pangaral niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang salita ng tao'y matutularang bigkasin ng may salitang makapagbibigkas ang bibig at nakapangungusap. Subalit, sa gawa mahihirapang tuparin at gawin ng tao kung pagmamaang-maangan lamang ang gagawing pangungusap na hindi bukas sa kalooban, ngunit sa isip dumatan na bigkas ng labi, wala sa katotohanan. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, mabuti ang Ama, pinakamabuti sa lahat. Kung tuwirang mga anak niya'y sa kanya'y tumanggap, di kaya't mabuti nga rin silang matatawag. O mga mahal ko, huwag kayong magpag-ibig sa inyong karamdaman, sapagkat ang pandaman ng katawan lamang ang inyong mararamdaman, at ang karamdaman ito'y mga pangitain lamang. Ngunit at pasubali kung malakas ang inyong espiritu at katawan ay nagtitiwala sa Ama, isip at damdamin nyo'y pupuspusin niya ng higit na liwanag at pag-asa. Sa gayon, hindi ninyo magiging alintana ang anumang karamdaman, kundi ang mararamdaman nyo ay ang galak at ligaya na mula sa Kanya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahana. 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 Buhay ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Sa mga ibang nagbabakasyon, pag nagpunta ng karagatan, pag nagsabing halimbawa ay hanggang linggo, merong gumugusto pang mag-extend, ay sa larangan ng kabanalan, pag sinabi mo alas sa iskalilisan, pag dumako sa puso mo ang panawagan, ay walang alas 6, kahit na hindi pa alas 6, aalis ka. Tama ba ga? Mga mahal, naramdaman niyo po ba ang Diyos sa inyong pagbakasyon? Mga alagad, naramdaman niyo ba ang Ama sa inyong pagbabakasyon? Nakilala niyo ba siyang lubos sa inyong pagbabakasyon? O naragdagan ng kasalanan sa pagbabakasyon? Nawa, nakapagtika, nakapagnilay, hindi nadagdagan ng kasalanan. Buhay ba ang Ama? Kung nagsakripisyo ka ng 4 na araw, kaya 5 araw ay binagsak mo isang sandali lang, ay walang halaga yung pinagsakripisyohan mo. Buhay ba ang Ama? Tama ba? Kumusta ka? Purihin mo ang Ama. Binigyan ka pa niya ng pagkakataon. Oh, ikaw, anong pangalan mo? Pogi. Naka-4 na. Nano kalagyo? Ay, Pogi. Ikaw, anong iniiyak mo? Anong iniiyak mo? Ba't ka umiiyak? Gusto mo nang umuwi? Gusto mo nang umuwi? Pauwi na kita. Uwi ka na. O sige, uwi na. Uwi ka na. O, handa ka na bang pahatak mo yung dila mo? Nako. Ayaw mo pa? Gusto mo na? O, nasaan? Ang dila mo, lawit mo. Tingnan ko. Tingnan ko. Hindi pa normal yan. Mamaga. Ikaw, kumusta na? Uy, tumitig ka nga Ken eh. Dine. O,
Hindi na. Nakakaliku-liku na yung mata niya. Sige. Kumusta? Anong pangalan mo? Jomar. Gusto mo bang gumaling, Jomar? Jomar. Gusto mong gumaling? Doon ka nga tumingin. Dito. Jomar. 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 Sundan mo ito. Sundan. Parang tamad na tamad kayo. Pati ako tinatamad sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Gusto niyo na po bang magsiuwi? Ako gusto ko na. Parang walang buhay sa inyo. Salitang banal. Kumusta? Po kayo nalulumbay. Sa katotohanan lang po talagang pagka dinibdib mo talagang mahirap. Pag dinibdib ang buhay, talagang mahirap. Alam niyo po ba yon? Talagang mahirap. Mga minamahal na kapatid, isama niyo sa panalangin niyo ang anak ng alagad na si kapatid na Linda. No? Naway mahulagpusan pa. Tingnan niyo po, kahit mga lingkod, mga kaps, kapatid na Popoy, anak niya yun. Nasa abroad ang anak, nung dumating, ganon, naglilingkod ka, pero hanga ako sa alagad na yon. Pinatibay siya ng ama. Pinatatag siya ng ama. Pareha silang mag-asawa. Hindi sila nagsabing, ayoko nang maging kaps, ayoko nang maging alagad. Ba't ganun? Namatay ang anak nila sa cancer, yung isa. Heto, yung isa naman. Yung iba, nako. Ewan ko, nako. Nako, puro nako na lang masasabi. Ano? Ang mahal, napakabuti ng ama. Napakabuti ng ama. Alam niyo po bang napakabuti niya? Bakit di madama ito? Bakit ang nadadama ng tao, puro yung kanyang daing? Kaya nga, kung magtatanong ka sa ama, naglilingkod ako, bakit ganito? Naglilingkod ako, ba't ganon? Ang pananaw ng iba pag naglingkod kay napakasarap ng buhay mo. Maligaya lamang, subalit hindi masarap. Tama ba ga? Maligaya ang puso mo, subalit hindi masarap sapagkat may sakripisyo. Tama ba mga alagad? Mga kaps? Kung isang lingkod ka at hindi ka tumatanggap ng sakripisyo at ang gusto mo'y magaan at pasarap, hindi ka lingkod ng Diyos. Totoo po yan. Napakasimple pa. Ang mga apostol, wala nang ginawa para sa buhay nila. Ang ginampanan na lamang ng mga apostol na napili ng Kristo ay pagpapakabanal at kabanalan na lamang. Mapapalad ang mga lingkod ngayon. Nakakapagturpa. Di ba ga? Ang mga lingkod ngayon, nasasabing mga alagad ng Kristo, subalit piling-pili ang ginagawa. Ang mga totoong alagad ng Kristo sa panahon na yaon, wala nang ginampanan kundi kabanalan. Tinalikdan ang sarili, mga tahanan, pamilya. Ngayon, ang sarap ng buhay ng mga lingkod. Pag gustong magbakasyon, nakakapagbakasyon, alagad pa rin natatawag. Pag gustong magpasarap, nakapagpapasarap, alagad pa rin natatawag. Subalit sa pananaw ng Ama, alagad ka nga ba? Ang gawin nyo ay maging totoo kayong alagad sa pananaw niya. Huwag sa salita ng kapwa-tao at sa salitang tao na kayo'y alagad. Sapagat ang tuwirang totoong lingkod ng Ama at lingkod niyang naturingan
tumutupad sa kalooban niya. Buhay ba ang Ama? At sino ang tutupad niyan at makagaganap? Walang tuwirang makatutupad at makagaganap. Sapagkat ang tao ay tao at pagkataong pag-iisip at damdaming pagkatao, hindi mo tutuparin ito. Sapagkat tao'y ano sa libutan na hanap mo. Pawang katotohanan ng sakit tinuturan. Kaya't paano sasabihin ng tao, siya'y nahihirapan, siya'y nasasaktan. Wala pa sa kalahati ng ginampanan ng mga apostol ang ginagampanan sa panahon ngayon. Subalit, iilang panahon pa lamang nakapaglilingkod at walang pagbabago sa buhay, magrereklamo na tutugot sa paglilingkod. O mga mahal, paano mo nasabing kinilala mo ang Ama mo? Paano mo sinabing nasa sayo siya? Kung tuwirang nagrereklamo ka sa mga buhay na kinakapit mo, hindi bagat aasa ka sa Kanya at magtitiwala ka sa Kanya at tutuparin mo ang kalooban niya at hindi ang kalooban mo, sapagkat naturingang ikay lingkod at ikay alagad. Kaya tinawag kang alagad, alagad ka ng batas ng Ama, alagad ka ng Kanyang kabanalan, alagad ka ng Kanyang kautusan. Hindi alagad ka na tatawaging alagad kang hindi dapat. At yan ang katotohanan, subalit sinong mapapaniwala mo sa tao? Sinong magsasabing totoo kang alagad kahit nagpapakatotoo ka? Sino magsasabing tapat kang alagad kahit tapat ka? Wala rin magsasabing kapwa mo tao. Sapagkat ang ayaw sa iyo kahit anong gawin mo, hindi pa rin niya makikita. Sapagkat ang di gumugusto sa iyo kahit magpakatotoo ka, hindi niya tatanggapin. Ngunit ang Ama na gagawaran mo ng katotohanan, hindi ka man tanggapin ng kapwa mo, siyang magpapatotoong tanggap ka niya. O mga mahal, katotohanan, ang sakit tinuturan. Kaya nga't kung lubos ang pandamat, kinilala ang Ama, mamamatay ang katauhang damdamin at sisibol ang kalooban niya, do'y magpapatotoong siya'y kinilala at tinanggap na totoo. Subalit ang tao, nakapaglingkod ng ilan, nakagawa ng mabuti, sasabihin na, nagpapakatotoo naman ako. Sino nga maniniwala sa inyo sa oras na ito kay Kunching? At sino nga makakadama ng sinasambit ko sa inyo? Yamang taong pinagmamasdan ninyo, tao ang nakikita nyo. At sino nga si Kunching para sambitin ito? Subalit ang tinuturan ko lamang ay ang napagmamasdan ko at ang nakikita ko sa sanlibutan kung paano ang tao nandayara ng sarili. O mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko. Paano mo nga ba kinilala ang Ama at ano nga ba ang tinanggap mo sa Kanya? Tinanggap mo ba siya dahil nasiyahan ka, lumigay ang puso mo at nanamnam mo siya? Kung magkagayon, tigibin mo ng galak ang puso mo sa pag-asang siya'y buhay sa iyo at kailan may di ka pababayaan. Sa wakas ng buhay, siya ang kahatulan. Tao, anuman ang kinakamtan sa buhay ng tao sa ibabaw ng mundo, tandaan ninyo, ang tanging kabutihan ang hanap ng Ama, hindi ang bagay na natamo na marapat ibigay sa Kanya, kundi ang nasa kalooban mo at nasa laman ng kaisipan mo upang matantot masabi niyang ikaw ay anak ko. Ngunit at pasubali ko, sino nga ang gagawa nito? Sino nga tao ang tutupad nito? Sino nga ang magmamalasakit sa kabanalan? Sino nga ang gaganap sa kabanalan? Samantalang ang tao'y marupok, mahina, at ayaw ng hirap at sakit. Manunumbat, susumbatan ang kanilang tinatawag na Panginoon ko at Diyos ko. Kapag ang hinilinga hindi nakamtan, kapag ang hinihingi hindi binibigay, subalit kapag naibigay, nasiyahan pagdaka, siya na may nalimutan. O mga mahal ko, saan lulugar ang Ama ninyo? Saan dako para manahan siya sa inyo? Ano nga bang sinasambit ko ito? Sino nga bang nagtatala sa inyo?
Sino nga bang nagbabahagi nito? Ano nga baga ang kaukulan ko't kaukulan ninyo tao? Kung ganang si Kunching, paano paniniwalaan ng tao? Kung ganang pagkatao, paano gagawin ito? Kung papaanong tutok din ninyo, ay paano nga tao? O tao, kaya nga't may muling nabuhay at ibinaba sa inyo. Kaya nga't may nanahan at nagtuturo sa tao. Kaya nga't may nagpapadama upang mabuhay ang pandama nyo. Kaya nga't kung tatanggapin, mabubuhay ang lahat sa inyo. Kaya nga't kung kikilalanin, may magagawa sa inyo. Kaya nga't kung kilala, itutupad sa inyo. At kung paano tumutupad kayo, itutupad din sa bawat sandali na pagtupad nyo'y kapiling at karamay nyo. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Magpakasakit man baga si Kunching sa pagsambit nito. At kung pinag-aralan niya'y nagpakahirap sa isip niya, anong palagay niyong kabuluhan at kakanta ninyo? Wala, kundi pakikinabangang kamtin at buhayin sa inyong kalooban. Subalit wika ko, hindi niya ito pasasakitan kay sipad upang pag-aralan niyang lubusan at pagdakay sa inyo'y iaral, sambitin sa harapan. Ngunit at pasubali ko rin, hindi man niya ito tinandaan at hindi man niya ito pinag-aralan. Kung nakilala niyong nagluwal, mararamdaman niyong lubusan. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahan na. Nekkarameneyahan na. Nekkarameneyahan na. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Naku, Panginoon ko at Diyos ko. Sige po. Kung magbibilang tao, isa lang pong bahagi sa inyo. Halimbawa, kung magbilang tao ka, no, ay magte-text sa'yo sabay-sabay, pagitan lang ay minuto, pagitan lang ay, kung halimbawa ay oras man, sasabihin, Apo, namatay po kasi ganito, ganun po ang, ano po, susunod, Apo, nahihibang po ang anak ko, ang gusto po ay, ano po, saan po ba kayo, ano po ba ba ganito, etc., etc. Mahal na kapatid, gustuhin ko mang magtungo dyan, hindi ako makakatungo sapagkat ako'y malayo. Susunod, sabi, sa pagkahibang po niya, sinasabi niya, nakausap daw po kayo. Hindi siya nahihibang. Nakausap niya Espiritu. Buhay ba nga, ma? Ayun po. Ganun ang tao. Iba't iba. Ano po? Na walang pinagkaiba kapag hindi ka maunawa ng kapwa mo. Nahihibang yan. Naluluka sa mga sinasabi niya. Di ba ganun ang nangyari sa Kristo? Tama po ba? Nabaybay niyo po ba? Sige, pag-aralan po ninyo. Eto po. Etong Bibliang ito, ganito lang kakapal, ano? Sa dinami sinabi ng Panginoong Jesucristo, sa palagay niyo po ba na itala lahat dito? May mga alagad, ayan. Sa pahayag, mga pahayag, ayan. Juan, mga sinabi ni Juan, yun lang ba? Sinabi ni Pedro, yun lang ba? Sinabi ba ni Pablo, yan lang ba? Sinabi ba ni Lucas, yan lang ba? Hindi po. Hindi po. Sapagkat kung mabibigyan kayo ng libro, ilang buwan lang yun tinala sa Charlie. Ilang buwan yun tinala. Hindi araw-araw. Subalit ganyan nakakapan. Pag itinala pa yung nandoon, pagkahaba-haba sa mga alagad, ay ilang panibago. Sige po. Sa makatwid, totoo yung sinasabi ng Panginoon na hindi na itala lahat ang kanyang salita dito sa lupa at mga naging gawa. Ay, bakit po ang tao
Nakakalungkot, ano? O sige po, sa palagay nyo kaya, kung teacher ako nito, ano? At nakikita kayong mga di kaya batuhin ka ng eraser, chok. Ano? Natatawa lang po ako, pero ito lang po nakakalungkot. Ganyan ba ang buhay ni Kristo sa palagay nyo? Ganyan nyo ba sinasabuhay si Kristo? Huwag nyo naman po sabihin nagmamagaling ako. At huwag nyo namang isiping nagyayabang ako sa inyo. Pero nakakalungkot po. Ang tao sinasabi niya, sumasamba siya. Pero ba't hindi nagbabago? Ang sabi niya, kinikilala niya ang Diyos, ba't hindi nababago? Bakit kaya ang tao wala bang konsensya? May konsensya. Pero ba't hindi magamit? Sasabihin, nagbago, nagsisi? Hindi kaya. Sabi nga ng bata, hindi kaya. Eh kayo rin po, masusuri nyo ba? What is ang ugali nyo? Nagbago ba kayo? Nakapagbago ba kayo kung ano ugali nyo noon at ugali nyo ngayon ay iba na? Mapalad kayo. Magpasalamat kayo at magpuri sa Ama. Ang nakakalungkot, yung iba napakarami sinasabi sa kapwa-tao, nagbago daw, wala namang nababago. Eh kung dalahira sa dating buhay, dalahira pa rin, anong nabago? Pero hindi na po natin susuriin lahat yun. Ang Diyos na lang ang pagtiwala natin. At alam niyo po ba, wala naman ako magiging pakinabang kung sasabihin ko po lahat yun at magagalit kayo sa akin eh. Ang mahalaga, matupad ko lang ang mission ko. Kaya nga, bilang Apo Kunching nakanda naman po ako magalit kayo at matuwa sa akin eh. Sapagkat kung hindi ako handa, hindi ako maglilingkod. Alam niyo po ba yun? Sa makatwid, hinanda ko ng Diyos na may magalit sa akin at may matuwa. Hinanda niya rin ako na may tumanggap at mayroong hindi. Hinanda niya ako sa mga mamumula at sa mga matutuwa na ako ay hahanapin, tatanggapin. Ngunit, ganun man ang nagaganap, masaya pa rin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat, kung hindi mo matatanggap ang iyong tinanggap na Diyos na tinatawag, huwad ka. At kung di mo ginagawa ang iyong sinasabi, sinungaling ka. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, ang kailangan sa buhay ng tao ay pakikipagtotoo. Yung nasabi mong talikuran, masasabi mong harapan. Yung nasabi mong harapan, masasabi mong talikuran. Kahit sino pa si Juan, si Pedro, kapag sinabi mo, aminin mo. Buhay ba nga, Ama? Sapagkat, kung mabuti ang sinasabi mo sa kapwa mo tao, kahit sino pa saan makarating, mapapatibay mo yan. At mapapahayag mo rin yan. At di ka matatakot malaman ng sino man. Sapagkat wala kang ginawang hindi tama sa sinabi mo. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang Kristo, nang dahil totoo ang sinasabi at alam na katotohanan ang ginagawa, kahit sino pa, hindi kinatakutan. Kahit ano ka pa, hindi natatakot. Sapagkat ang katotohanan ang dapat maihayag at maimulat sa katotohanan ng tao. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, kung isang lingkod ka, hindi ikaw ang maghahanda sa sarili mo, sa tutuparin at gagawin mo. Ang nagbigay sa iyong karapatan siyang maghahanda sa sarili mo at yan ang dapat mabatid ng mga lingkod. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko kaya, sapagkat kaya ka nga hinirang, ang magbibigay kakayahan sa iyo, ang humirang sa iyo. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, kung sa palagay mo ay mahina ka, ang palagay ng Ama mo ay malakas ka. Alin ang mas mananaig? Ang sayong mahina o ang kanyang palagay niya ay malakas ka?
Anong dapat mong gawin? Sumunod ka lang upang mapatupad niya yung lakas niya at maibigay niya sa iyo ang dapat mong kalakasan. Buhay ba nga, Ama? Subalit kung palagay niya man ay kaya mo at malakas ka at palalakasin ka niya, ngunit kung di ka susunod sa kanya, maibibigay ba niya ito? Yan ang tao. Hiling ng hiling, hingi ng hingi. Ngunit hindi niya masunod ang kalooban ng Ama. Magtatampo, magagalit, magdaramdam. Sino nagkulang? Sino may kasalanan? Siya ba o kayo? Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko. Kung sinasabi ng Ama sa iyo, anak, lumaban ka. Sapagkat alam niya kapag lumaban ka, may bibigay niya ang dapat at takda sa iyo. Ngunit ayaw mo, may bibigay ba niya? Sa makatwid, nakakanta ng tao ang kanyang gusto. Ngunit kung hindi kalooban ng Ama, wala siyang kakantan na totoo. Buhay ba ang Ama? At pakatandaan ninyo, kung guhit ng palad mo yumaman ka,